Good day, sir. I'm Kirji Trimidal from Section Delta. This is my video presentation and discussion for our final examination. Natural rights, God-given rights acknowledged by everybody to morally good. Ang natural rights kay likas na karapatan sa katao or naa sa iyaha pag-anak sa iyaha dili makuha sa ubang tao. Example kay freedom niya na mabuhi, magkaroon ng mga ari-arian at pagpili nito ng kanyang nais na relihiyon. Constitutional rights conferred and protected by the Constitution and which cannot be modified or taken away by the law-making body. Ang constitutional rights kay karapatan sa isa ka bansa na maprotektahan ang mga tao na nagpuyo sa isa ka bansa. Gihatagan ang mga tao o karapatan para sa ilahang kaayuhan. Example is needs sa isa ka bansa na hatagan og freedom na lahi na rights ang mga tao na nagpuyo sa isa ka bansa. Statutory rights, those rights which are provided by law, promulgated by the law-making body. Statutory rights kay karapatan na pagtakda sa batas na dapat sundin sa mga tao para sa ilahang kaayuhan o mga karapatan. Example is karapatan sa mga manggagawa na hatagan sila og karapatan og tama na sweldo. Individual rights, accorded to individual rights, ang individual rights kay karapatan sa isa ka tao na dapat ilhon o irespeto kini is ilahang mga privilege o kalayaang hatagan ang tanan base sa batas. Example is kalayaan sa panalita or express ang atong mga opinion or arguments. Collective rights, also called people's rights or solidarity rights. Ang collective rights kay karapatan sa isa ka grupo or tribo na dapat irespeto sa mga tao. Example is ang mga Manubo tribe, dapat suoton nato the way sila na mag-conduct sa ilahang mga ritual o irespeto kay part sila sa atong bansa. Civil rights, rights which the law will enforce at the instance of private individuals for the purpose of securing to them the enjoyment or their means or happiness. Ang civil rights kay is karapatan ng mga mamamayan na mahatagan og protection, tama nga pagtrato na ay freedom tanan mo eskwela og uban pa na karapatan na gihatagan og importansya sa batas. Political rights, rights which enable us to participate in running the affairs of government either directly or indirect. Political science, political rights sa isa ka individuals na participate sa mga politika activity. Example, mudagan sa isa ka posisyon sa government o freedom para mupili sa kinsa ang iyahang gusto iboto during election. Human rights, those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings. Ang human rights is mga batas nagi ensure na mga
mo protect tanan og irespeto ang mga tanan tao na parehas kini na mga batas. Is also a way by the government walay tao dili mahatagan og karapatan bisan pa unsa ang iyahang estado. Fundamental freedom in political rights: freedom of conscience and religion, freedom of thought, belief, opinion and expression. Fundamental freedom in political rights is a freedom sa isa ka individual in related sa political rights. Freedom of conscience and religion, freedom sa isa ka individual rights pilion og isabuhay ang iyahang paniniwala sa iyahang relihiyon or tinuuhan na dapat irespeto sa batas. Freedom of thoughts, beliefs, opinion and expression, freedom sa isa ka tao na i-express ang iyahang opinion and thoughts base sa iyahang gituuhan. Democratic rights: rights to vote and to participate in the electoral process, rights to participate in public government's affairs. Democratic rights is karapatan sa isig katao na pilion ang iyang gusto nila na pinuno o freedom na mapili sa mga kalihukan sa gobyerno. Mobility rights: rights to travel, rights to return on one country, freedom of movement within the country. Karapatan sa isa ka tao na mobiyahe og mopili sa lugar na adtuan or mabubalhin og gipuy-an. Example is karapatan sa isa ka tao na magtrabaho sa laing lugar, moskwela sa layo na lugar o mupuyo sa lugar na may maayos na pamumuhay. Rights of equality: protection against discrimination on the grounds of sex, race, religion, ethnic origin. Tanang tao dapat tratuhon og pantay-pantay bisan pag lain-lain na lahi, kasarian, relihiyon o unsa pa mang mga relihiyon. Dapat walay discrimination na mahitabo. Example is dapat tanan tao mahatagan og opportunity na maka-eskwela o makatrabaho once sila is qualified. Economic, social and cultural rights: considered more of standards to be observed by the state. Economic, social and cultural rights: karapatan ng tao na makilahok sa ekonomiya, lipunan, cultural. Example is hatagan og priority ang mga farmer para ma-distribute kalambuan sa atong ekonomiya. Aboriginal rights associated with the rights of indigenous cultural tribes or communities. Aboriginal rights, ito ay tumutukoy sa mga karapatan ng mga katutubong mamamayan sa isang bansa, kabilang ang karapatan sa kanilang lupa, kultura, tradisyon at iba pang aspeto ng kanilang buhay na may kaugnayan sa kanilang pagiging katutubo. Halimbawa ng karapatan ng katutubong mamamayan ay ang karapatan nila sa
central domain o ang lupang kanilang tradisyonal na tinatahanan. Ito ay pagtanggol ng batas upang mapanatili ang kanilang kultura at pamumuhay. Isa pang halimbawa ay ang karapatan nila na ipahayag at i-preserve ang kanilang mga tradisyon, wika at kaalaman ng kanilang tribo o pangkat etniko. Rights of self-determination. Rights of people to be free from colonial rule. Rights of people to decide their own destiny. Rights of self-determination, ito ay ang karapatan ng mga isang tao o grupo na magpasaya sa kanilang sarili, kinabukasan, kalayaan mula sa panlabas na impluwensya at karapatan ng magpasya para sa kanilang sariling kapakanan at kinabukasan. Halimbawa, ang isang tribong katutubo na may karapatan sa sariling determinasyon ay maaaring magdesisyon kung paano pamahalaan ang kanilang lupa, kultura at lipunan nang hindi naapektuhan ng labis na impluwensya mula sa ibang grupo o pamahalaan. Ang kanilang karapatan sa sariling determinasyon ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan na magpasya para sa kanilang sariling kalayaan at kinabukasan. Theory of Marxism emphasize the interest of social over an individual man's interest. Ang teorya ng Marxism ay isang pananaw na lipunan na binuo ni Karl Marx. Sa teoryang ito ay ang lipunan ay nahati sa dalawang pangunahing grupo, ang mga manggagawa at ang may-ari ng mga mapagkukunan sa pamamagitan ng konsepto ng labanan ng mga uri. Sinabi ng Marx na ang mga proletaryo ay dapat lumaban sa burgesa para sa pagkakapantay-pantay sa lipunan. Isang halimbawa ng teorya ng Marxism ay ang pagtutol sa labis na pagkakaiba ng kayamanan sa pagitan ng mga mamayan at mahirap. Halimbawa, sa isang bansa, ang mga may-ari ng negosyo ay kumikita ng malaki habang mga manggagawa ay nakakaranas ng kahirapan at hindi pantay ang mga oportunidad. Ayon sa teorya ni Marx, dapat lumaban ang mga manggagawa para sa mas pantay na distribusyon ng yaman at oportunidad. Utilitarian theory seeks to define the notion of rights in terms of tendencies to promote specified aids such as common good. Ay nagsasaad na ang tama o mabuti ay nakasalalay sa kung alin ang nagdulot ng pinakamaraming kabutihan o kaligayahan para sa pinakamaraming tao. Halimbawa, kung ang isang desisyon ay magdulot ng mas maraming benepisyo o kaligayahan sa mas maraming tao kaysa sa ibang desisyon, ito ay ang mas pinili ng
heterorismo bilang tama o mabuting desisyon. Theory based on equality and respect of human dignity. The recognition of individual rights is the enjoyment of the basic freedoms such as freedom of speech, religion, and etc. Ang teorya na batay sa pantay-pantay na karapatan at paggalang sa dignidad ng tao ay ang nagsasaad na lahat ng tao ay dapat tratuhin ng pantay at may respeto dahil sa kanilang pagkatao at karapatan. Isang halimbawa nito ay ang pagkilala sa lahat ng tao, anuman ang kanilang kasarian, relihiyon o pinanggalingan bilang pantay na may karapatang mabuhay ng malaya at walang diskriminasyon.